masaan sa gobyerno. Ayun, manood ka na lang ng teleserye, ng habulan, ng ano, ng action pack. Mon Abria. Huwag mong pagtawanan yung senator na lumalaban sa leadership ni Tatay Digong. Kay Pangulo Duterte lang bumaba ang individual income tax. Wala na po to. Wala na po yan. Wala na to. Wala na rin to. Wala na po din ito. And wala na po ito. And wala na rin ito. Kasi under train law ni Pangulong Duterte, not over 250 exempt na po. Walang pumapansin. Pero tayo iniinda na lang natin mga MSMEs, mga individuals na kumakayod para sa ating mga pangarap, para sa ating mga pamilya. And yet, wala kang masaan sa gobyerno. Ayun, manood ka na lang ng teleserye, ng habulan, ng ano, ng action pack ang ating mga lawmakers, diba, mga politiko. Yun yung point ko, first world tax, pero very third world yung service, wala kang mahita. Saan nga napupunta yung buwis natin? Ay, tanong ba talaga yan? So ito po yung individual income tax na binabayad natin under Pangulong Aquino at under Pangulong Duterte. So ito, annual income na po to. So ipapakita ko lang sa inyo na mas mababa ang binabayad nating buwis under sa bagong train law ni Pangulong Duterte. At napakalaki yung diferensya. So, kung titingnan ninyo, under kay Aquino, anything 10 and below, meron na yung akibat na income tax. So, 10K to 30K, 30K to 70K, and over 70 to 140, and 140 to 50. So from 10K to 250, meron po yung corresponding na income tax. Pero kung titingnan ninyo sa table ni Pangulong Duterte, pag not over 250 ang total na income mo sa loob ng isang taon, exempt na po ito. So kung papansin niyo, ito yung mangyayari. Under kay Pangulong Duterte, wala na po to. Wala na po yan. Wala na to. Wala na rin to. Wala na po din ito. And wala na po ito. And wala na rin ito. Kasi under train law ni Pangulong Duterte, not over 250 exempt na po. Tapos dito, pag over 250 to 500 ang annual income mo, ay meron kang corresponding na 50K na flat rate plus 30% in excess of 250. Under kay Pangulong Duterte, pag 250 na ang iyong annual income but not over 400, wala kang flat rate, wala pang flat rate yan. Tapos ang rate mo is 20% pa lang over 250. Dito mapapansin mo kay Aquino, 50 na nga flat rate, may flat rate na nga siya plus 30% pa over 250. Tapos pag over 500,000 ang annual income mo ay 125 ang flat rate and 32% in excess over 500. Pero kay Pangulong Duterte, hinimay-himay po niya. So ginawa niyang 400 to 800, 800 to 2M, and 2M to 18 million. So ito mga ano na to, mga high earner na to, hindi na to pang middle class. So tatanggalin na ito pang ano, high earner na to. Hindi na ito middle class.
So, pag medyo mataas kang middle class na high-end na middle class, from 400 to 800, 30K pa lang ang flat. Dito pa lang papasok na flat rate. At yung flat rate niya is 30K lang. Yan po, 30K lang. Then, ang percentage plus 25% rate in excess of 400. So, kung kukumparahan natin dito, yung over 500 niya, 125K na. Ang laki, oh. Pero dito, over 400 to 800, 30K lang yung flat rate plus 25%. Ito nga, 32% eh. So, malaki po ang ginhawa sa train law ni Pangulong Duterte. Ang laki po. Ang laki ng buwis na binawas, pinataw sa atin. Under kay Aquino, isipin nyo pag si Lenin Robredo ang naging presidente, wala po to. Hindi to mai-implement itong bagong income tax na to. Malaki ang babayaran nating buwis. Pero since nandyan si Duterte, inaayos po niya, binabaan niya lahat. Ang laki po ng diferensya. Not over 250, wala na nga eh. Tapos yung mga middle class earner, ang baba ng binabayad nating buwis. So, hindi ako sang-ayon na sinasabi na walang ginawa. Kasi po, pag less buwis na binabayad natin, ibig sabihin less corruption. Kasi nga, no tax, no corruption.